Yes, Lord. Hallelujah. Sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong Di ko maihayag, taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo laging natatanggap. Yes, God. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang yes, Lord, aking sa lahat ng araw, pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay, O Diyos, Panginoon, hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong patuloy na kabutihan sa bawat isa sa amin, O Diyos. Hallelujah. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Sa gabing ito, hallelujah, sa kabila na kami ay makasalanan, O Diyos. Sa kabila na kami, Panginoon, ay wala sa iyong mga salita. Salamat, O Diyos, na ika'y napako sa krus upang tubusin kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala. Kaya naman sa gabing ito, gamitin mo po, Lord, ang bawat labi, O Diyos, sa gabing ito. Sambitin ang iyong dakilang pangalan sa aming prayer meeting, O Diyos. Alam namin, O Diyos, bago namin bigkasin ang iyong mga ang aming mga kahilingan, Panginoon, ikaw ang siyang nakakita at nakakaalam sa bawat isa sa amin. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga nagawa namin, mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. Hayaan mo, Diyos, ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami ingatan, lalo't sa mga kapatid namin na wala pa sa mga oras na ito, kung saan man sila dako naroroon, O Diyos. Ikaw na po, Panginoon, ang siyang magpatuloy na mag-ingat sa kanila, O Diyos. Lord, 2 o 3 nagkakatipon sa iyong pangalan, yung pinangako, O Diyos, na iyong Espiritu ay nasa aming kalagitnaan. Lord, nasa gabing ito, Lord, ang aming pastor, Panginoon, na siyang mangungusap, O Diyos, ikaw na po ang magbukas sa kanyang labi, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay patuloy namin maririnig, Panginoon. Sa mga nakatutok, Panginoon, sa kanya-kanyang bahay, sa kanyang sambahayan, anuman po, Lord, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa gabing ito, abutin mo po, Lord, karamdaman man ito pangangailangan sa buhay, O Diyos. Sawayin mo po, Panginoon, ang gawa ng kaaway, bagkus, Panginoon, ang iyong Santong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa amin. Sa iyo namin, Panginoon, inaasa ang lahat ng bagay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito'y samot dalangin. Amen, amen. Amen. Isang magandang gabi. Sino po ba ang masaya sa gabing ito? Amen. Tunay na tayo po ay masaya at umawit po tayo ng masayang awitan. Hallelujah. Ipalakpak natin ating mga kamay upang purihin ang ating Panginoon. Hallelujah.
Yes, Lord. Sowing In the morning, sowing in the night, sowing in the northside. Amen. Waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Hallelujah! Sowing in the sunshine, sowing in the shadow, bearing neither cloud nor winter sailing breeze. By the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Hallelujah! Bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves. Bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Hallelujah! Reaping, sowing for the Master. Amen. To the Lord sustain our spirit often grieves. When our weeping over, we will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Hallelujah! Bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Hallelujah! bringing in the sheaves, Bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. we shall come rejoicing, Bringing in the sheaves. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Psalm Golden Daybreak. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Some glorious morning, sorrow will cease. Amen. Some glorious morning, all will be peace. our tears all ended. School Days all done. Hallelujah. Heaven will open. Jesus will come. Some golden day break.
Jesus will come. Then daybreak, amen, battles all won. He'll shout the victory, break through the blood. Some golden day for me, for you. Sad hearts will gladden, all shall be bright. Goodbye forever to dark night. Amen. Hallelujah. In a moment like him to be, oh glorious daybreak, Jesus I'll see. Hallelujah. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, battles all won. Hallelujah. He'll shout the victory, break through the blow. Hallelujah. Golden daybreak, for me, for you. Yes, hallelujah. Oh, what a meeting there in the sky. Naniwala ba tayo mga kapatid? Hallelujah! There's no crying, shall dim, amen, our eyes. Loved ones united, hallelujah, eternally. Oh, what a daybreak that morn will be. Hallelujah. Some golden daybreak, Jesus will come. Some golden daybreak, battles all won. Yes, Lord, hallelujah. He'll shout the victory, break through the blood. Some golden daybreak, for me, for you. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Tunay na napakasarap at namnamin yung mga mensahe ng ating mga inawit sa gabing ito at patuloy po natin awitan ng Panginoon, What a Day That Will Be.
Hallelujah. Patuloy natin purihin natin Panginoon. Yes, Lord. There is coming rain, we know heartache shall come. No more clouds in the skies, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. Amen. Hallelujah. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saved me by His grace, when He takes me by the hands, amen, and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There will be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. Hallelujah! What a day, glorious day that will be. Amen. Hallelujah! What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace, and He takes me by the hands and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. One more time, what a day that will be. Oh, what a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon His face. Hallelujah. Praise God. Yes, Lord. When He takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Purihin natin ating Panginoon. Hallelujah! Palakpak natin ating mga kamay upang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, ng bawat isa sa amin sa gabi ito. Hallelujah! 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 Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Pass me not, O gentle Savior,
Hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Amen. Savior, hallelujah. Savior, Savior, hear my humble cry, while on others thou art calling. Do not pass me by. Savior, Savior, hallelujah. Oh, Savior, Savior, hear my humble cry. Hallelujah. While on others thou art calling, do not pass me by. One more time, Savior, Savior, hallelujah. Savior, Savior, hear my humble cry. Amen. Hallelujah. Others thou art calling, do not pass me by. Yes, Lord. Do not pass me by. Purihin natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord, sa lahat ng bagay na ito. Amen. At mari na po ang bawat isa. Tayo ay makakaupo. Tunay na napakasarap umawit sa Panginoon. Amen. Subalit ang panahon natin ay, hallelujah, limitado tayo ngayon. Pero sa lahat ng ating mga inawit, mga kapatid, namnamin natin yung pangako ng Diyos na doon sa kalangitan ay wala ng lilimitahang oras. Lahat tayo ay patuloy na mag-aawitan sa Panginoon. Amen? So, purihin ang Panginoon at kailangan lang natin ay magtagumpay. Amen? Sa laban natin. Amen? Laban natin sa ating Panginoon sapagkat kung hindi tayo magtatagumpay, yung mga awit na ito na ating nadarama na sa ating puso ay hindi natin makakamit. Subalit kung tayo ay magtatagumpay sa ating pananampalataya, na ipaglaban natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, na mamuhay, na may katapatan, ang mga pangako ng Panginoon ay hindi nagbabago. Amen? Purihin ang Panginoon. So sa gabing ito ay ako'y naniwala na ang bawat isa sa atin sa gabing ito ay nagtagumpay laban sa kaaway. Amen? Bakit? Sapagkat nandyan tayo nakaupo sa ating prayer meeting sa gabing ito. Amen? So nais ko pong tumawag ng magbibigay ng special song. Kung sino man po o patotoo ay maaari na po kayong tumayo at upang ibigay ninyo ang patotoo sa ating Panginoon. Amen? So, amen. Una sa lahat, nagbibigay ako ng magandang gabi sa lahat, sa aking mga kapatid dito. At lalo tigit sa ating mahal na Panginoon, Lord Ama, magandang gabi po sa iyo dahil alam po namin na andito ka, kasama ka namin. Kaya lubos-lubos po kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil napakabuti mo sa amin lahat at pagsisigawan namin sa buong mundo na napakabuti mo sa amin lahat dahil hindi po kayo nagpapabaya sa amin, Lord, sa araw-araw na
ginawa mo, Lord, andun yung laging pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin. Lalo tigid sa pamilya ko. Lubos-lubos akong popori sa Panginoon dahil totoo po na andyan siya palagi. Totoo po na hindi siya nagpapabaya. Totoo po ang pangako niya na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Kaya marapat lang na ibalik natin sa Kanya ang ating pagpupuri, pagpapasalamat dahil wala po tayong may gaganti sa lahat ng kabutihan na ginagawa niya sa atin. Kung hindi ang tanging maigaganti natin marahil yung ipaglingkod din natin ang ating mga buhay sa Kanya. Kaya Lord, salamat po sa iyo. Maraming salamat sa pag-ibig at pagmamahal mo sa amin. Maraming salamat po, Lord. Andiyan po kayo palagi. Na minsan may mga pagsubok na pinagdadaanan, pero andyan po kayo na hindi nagpapabaya at lumuluta sa mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa sa amin. Kaya, Lord, salamat. Lubos-lubos po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil napakabuti mo sa aming lahat. Lord, salamat at magandang gabi po sa iyo. Sa gabing ito, sa iyo napakadakilang kataas-taas ang pangalang Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon sa patutuo. At wini-welcome po natin, mayroon po tayong bisita sa gabi ito. Si Brother Milo po ang nag-invite doon sa likuran. Hindi ko po alam ang pangalan, subalit kapatid, welcome ka sa aming Brother Eugene. So, purihin ang Panginoon na nakasama ka namin sa gabing ito at natutuwa ang Panginoon sa mga oras na ito. Amen? So, sino pa ang mayroong patutuo? Magandang gabi sa bawat isa, sa inyo mga kapatid, sa ngalan natin Panginoon Kristo. Gusto ko sana ibigay ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon dahil sa isang taon na naman ng buhay na pinagkaloob niyo sa akin. Kahapon po ay kaarawan po ng iyong lingkod. At alam nyo, biyaya ito ng Panginoon. Kundi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi natin mararating ang ganitong edad. Marahil siguro ang iba sa atin, nasa edad na ni Nanay Juliet. Pero biyaya ng ating Panginoon. Lubos din ako nagpapasalamat dahil sa mga regalo na natanggap ko, especially sa mga kapatid ko. Pero alam nyo mga kapatid, one of the greatest gift that I have received this year is yung makasama ko yung aking ama. This will be the first time, more than a decade, na nakasama ko yung tatay ko sa aking karawan. Kaya malaking pasasalamat namin magkakapatid dahil isang dekadang mahigit na nakalipas ang pag-iingat niya sa tatay ko, sa aming magkakapatid na madalas kami nag-aaway-away. Pero yung pa rin yung biyaya ng Panginoon at nagkakaroon kami ng unity, nagkakabati-bati sa araw-araw. Mahirap talaga yung wala yung ama sa bahay dahil iba talaga pag may tatay, siya yung taga-disiplina. Pero andyan ang Diyos natin na siya talaga ang taga-disiplina ng bawat isa at hindi namin lubos na akalain na aabot kami sa ganitong taon na nagkakaisa, although may mga differences, pero nandiyan pa rin ang ating Panginoon. Kaya salamat sa lahat. Binamili ko lahat ng papuri pa sa salamat sa ating Panginoon Kristo. Amen. Amen. God bless you, Brother JP. Sino pa ang Pastor?
Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Gusto ko lang pong mag-alin ng awit sa ating Panginoon. Amen. There's a land in that fair within day, and by faith we can see it afar. For the Father wait over the way to prepare as a dwelling place there. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Not a sight for the blessing of rest. In the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall sing Father above. We will offer a tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessing that hallow our way. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful in the sweet by and by, we shall meet on the beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Amen. God bless you, Pastor, sa handog na awitin sa Panginoon. So, ako rin po ay may patotoo sa kanina. Hinahadlangan talaga ako ng kaaway dahil dumana nga Sister Sheila dun, marami pa akong paninda. Sabi ko, sis, pag may dumating doon na pwede pumalit, sabi ko, kasi ako ang MC, patayin na pag wala na ako sa oras kasi marami pa akong nakaluto. Pero sa totoo lang, nanalangin ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sana maubos na itong niluto ko para walang abala at makadiretso ako sa church. Pagdating naman ni Mrs., sabi niya, parang sumasabog yung ulo ko.
Sabi niya, gawa lang ng kaaway to. Siya rin nagsabi sa akin, nagawa lang ng kaaway para hindi tayo makapag-attend. So sa madaling sabi, mga kapatid, ay marami pa akong paninda. Pero nagliligpit na ako. Kasi hiniling ko na sa Panginoon, sabi ko, sana magpadala ka ng mga tao para maubos yung paninda ko. Habang nagliligpit, may mga bumibili. So natapos ako magligpit, natapos din yung paninda ko. Purihin ng Panginoon, sabi ko. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Amen? So, ako'y hindi ko may paliwanag yung lubos na biyaya na pinagkaloob niya sa akin. Amen? So, bawat isa sa atin ay binigyan din naman ng biyaya ng Panginoon. Kanya-kanya sukat nga lang kung ano ang biyaya na ibinigay sa atin. Amen? So, sa gabing ito, hindi na po ko gaanong magtatawag siguro ng magbibigay ng special song o testimony. Kung sino man po ang may mga prayer request, ito po ang ating mga prayer request sa gabing ito. Magsama-sama po tayo manalangin sa ating Panginoon. Brother Lando? Magandang gabi po sa pangalan nating Panginoon. Praise the Lord. Ang kahilingin ko sa inyo ngayon mga kapatid ay bali 2 araw na pong sinusumpong yung asawa ko si Marlene, yung sister wife ko. At medyo mahina po ang katawan niya at sinumpong siya ng high blood. 2 araw na po kaya sabi ko nga sa kanya na pupunta ako sa gawain ngayon. Baka gusto mong sumama, mag-effort tayo para gumaling yan. Pero talagang hindi niya kaya. So sabi ko nga, sige, sasama ko sa panalangin niya na pagaling ka na ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, pag-pray natin, no, alam po na baka ito yung daan para tumanggap ng asawa ko si Marlene. No? Nandiyan po si Barry James. So, pag-pray natin sa lahat. Ha? Sa kanya lahat ng papuri. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Sino pa ang mayroong kahilingan sa gabing ito? Valerie? Masalamat ako sa Panginoon dahil una ang prayer request ko, yung anak ko sa Davao, medyo alanganin akong magpadala ng linggo neto, at saka nag-aaral kasi siya, at saka yung apo ko na nasa Davao rin na may sakit, kanina humingi ng pangbiling gamot, kaya wala naman akong, ang Diyos lang talaga ang aking manager, kaya sa Diyos ako humihingi. Alam ko na ang Diyos hindi ako pababayaan. Amen. Sino pa mga kapatid? Brother Romy? Magandang gabi sa inyong lahat sa pangalan ng Panginoon. Ngayon po ay uuwi ako ng itong gabi na sana ay magdadala po ako ng box ni Brother Branham at inuunti-unti ko na silang binubuksan yung mensahe at nawa yung ipamimigay kong books sa kanila ay buksan sila ng Panginoon kasi mga preachers po yung mga kaklase ko. 3 yung pastor, isang diakono, pari 2 yung diakono. So, ipag-pray natin na sana yung ma-share natin yung mensahe na sana ay tanggapin nila ito. Kasi talaga pong yung isang ka-eskwela ko doon, hinamon ko nga siya na kung gusto niya magpastor, sabi ko, ay aalalay yung church natin. Pero sabi niya dahil siya po ay naka-wheelchair na dahil sobrang kalokohan niya, talagang pinilay siya ng Panginoon hanggang sa nung napilay po siya at naka-wheelchair na siya dahil nabaril ang kanyang nitong likod niya, tinamaan yung kanyang pinaka-spinal,
Yung huling patutuo niya doon sa aming huling reunion, ang sabi niya, mga classmates, ang sabi niya, kung 100 beses na ganito ang itsura ko, kisa noon nung ako'y gumagawa ng mga kalukuhan pa, sabi niya, mas gugustuhin ko pa yung kalagayan ko ngayon. Kaya natutuwa ako sa kanila kasi talagang pag umuwi ako doon, nagiging part ako ng gawain at nakakapagbigay din ng konting message sa kanila. So, ipag-pray natin na sana yung magiging blessing, yung aking pag-uwi roon at ingatan nawa ng Panginoon. Ganon din ang bawat isa sa inyo na huwag niyo pong kalilimutan ang prayer na to. God bless po. Amen. Sino pa ang mayroong nais panalangin? So, kung wala na, alam kong lahat tayo ay may kahilingan sa Panginoon sa gabing ito at huwag tayong magmadali sa ating panalangin. Sabihin natin sa Panginoon ang bawat kahilingan natin sa gabing ito at ang prayer request ni Brother Rome, Brother Lando at saka si Pastore, isama natin at tayo po ay taimtim manalangin sa gabing ito. God bless you po sa bawat isa. Yes, Lord Jesus. Sumampalataya tayo na bawat kahilingan ng Panginoon, kahilingan ng bawat isa sa atin ay tinugon ng Panginoon. Amen? So tayo po ay darako sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. At awitin po ng sabing langisan mo. Bago ko tawagin ang ating pastor, inanyahan kong bawat isa na tayong lahat ay tumayo. At ang chorus lang po ng langisan mo. Langisan mo
ang pusong ito. Yes, Lord. Puspusin mo ng iyong Espiritu. O Diyos, nasa'yo ang kalakasan ko. Langisan mo ang pusong ito. One more time, mga kapatid, langisan mo. Langisan mo ang pusong ito. Puspusin mo ng iyong Espiritu. O Diyos, nasa'yo ang kalakasan ko. Langisan mo ang pusong ito. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa gabing ito at minsan pa pasalamatan natin ang Panginoon dahil yun pa lamang makarating tayo dito sa ating bahay-sambahan, yung pa lamang desire, hallelujah, na magpunta at dumalo ng gawain ay isang pagpapala na mula sa ating Panginoon. Praise God. So habang tayo ay nakatayo, hallelujah, ay babasahin po natin ang ating scripture, hallelujah, sa gabing ito. At ito po ay sa aklat ng Gawa o Acts sa chapter 1. At nais po nating bigyan ng title ang ating pag-aaral sa gabing ito na Called to be a Witness. At sa Acts chapter 1 verse 8 ay ganito po ang sinasabi, hallelujah, "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth." Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Tayo po yumukot manalangin. Hallelujah. Lord God, Panginoon, minsan pa nagpapasalamat po kami sa inyo sa gabing ito at niloob mo, Lord, na ang bawat sa amin ay makarating, Panginoon, at makapagsama-sama kami at makapagpuri sa iyo, Panginoon, at aming maitaas sa iyo ang aming mga panalangin, Panginoon. And then, Lord, makapakinig ng iyong salita. Tuwing na, Lord, nagpapasalamat kami dahil even that, Lord, ang kakayanan pa lang, Lord, para kami ay magnasa na makinig na iyong salita ay tinuturing na naming pagkapala mula sa iyo, O God. Naniniwala kami, even ang faith, Lord, ang faith namin ay sa iyo lang galing lahat, Panginoon. Kaya, O God, nais naming lumapit sa iyo sa gabing ito, Panginoon, na muli ay samahan mo kami habang binubuksan namin ng iyong salita, Panginoon. Hallelujah. At nawa, tulungan mo, Lord, ang iyong munting lingkod, Panginoon, para may paliwanag, Panginoon. Hallelujah. Ang bagay na ito, we want you, Lord, na ikaw ang maggabay sa iyong munting lingkod para ipangusap, Lord, ang mga salitang ito at sabihin, Lord, kung anong gusto mong ipaabot sa amin, Panginoon. Dahil yan, Lord, ang aming tuwinang nasa, Panginoon. Ang makasunod sa iyo, kung ano man ang nais mong ipagawa sa amin, Panginoon, ay siya namin gagawin, O God. Kaya, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang gabing ito at nawa ikaw ang kumatagpo sa bawat panalangin na naiusal kanina, Panginoon, na banggit. Naniniwala akong hindi
maikli ang iyong kamay, Panginoon, kundi walang bagay ang hindi mo kayang gawin, Panginoon. That's why, Lord, sa inyo namin pinagkakatiwala ang lahat at umaasa ng iyong pagkapala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po tayo lahat. So, salamat sa Panginoon at kasama pala natin sa gabing ito si Brother Eugene. Isa po siya sa dumadalo sa aming Bible study doon sa San Buena at nandun kami nung Tuesday at salamat sa Panginoon. Si Brother Eugene ay nagpatotoo at sabi niya nung malapit na ang birthday ng kanyang anak ay sabi niya, Dad, sa birthday ko ay may hihilingin ako sa iyo. At kinakabahan siya kung anong hihilingin. Yung pala, ang gusto pala ng anak niya ay may panalangin lang yung kanyang anak sa araw ng gawain. So, purihin ang Panginoon at salamat sa Diyos sa maikling panahon na nagkakasama sila kasi galing probinsya yung kanyang anak. Hallelujah. Ay nakikita ng kanyang anak ang mga bagay na pinangahawakan ngayon ng ating kapatid. So sa gabing ito, hallelujah, ay pag-uusapan po natin ang pag-aaral na ito na pinamagatan nating called to be a witness o tinawag upang maging saksi. Hallelujah. At kagaya ng ating binasa, ang sabi doon, verse 8, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Remember, si Lord ang nagsasalita sa panahong ito, hallelujah, after ng resurrection, after na ang Panginoon ay muling nabuhay, hallelujah, at ang sabi ng Biblia sa simula ng Acts chapter 1, hallelujah, ay nagpakita siya, hallelujah, sa kanyang mga alagad, mga tagasunod, hallelujah. At nagsabi na nagpakita ng mga hindi mapapamaliang ebidensya, patunay ng kanyang muling pagkabuhay. So, ang sabi doon, matapos niyang sabihin sa kanyang mga alagad, hallelujah, na patunayan ang kanyang muling pagkabuhay, ay sinabi niya ang salitang ito, hallelujah, But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, sabi niya, and in Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. We believe, mga kapatid, na ito ang central theme, hallelujah, ng aklat ng Acts, hallelujah. Kung saan ito ang sabi nga, ang Acts ay history books, hallelujah. Kung saan ay ipinapakita kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay ng mga apostol after ng kanyang muling pagkabuhay. And definitely, mga kapatid, ito ang pinaka-sentro, hallelujah, ng ating pananampalataya, ng ating paniniwala. Walang iba kundi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Praise God. Kasi kung hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, katulad lang tayo ng ibang pananampalataya. Maraming mga pananampalataya, iba't iba, at ang mga founder nila, hallelujah, ay nangamatay. At merong isang founder, hallelujah, ng isang pananampalataya na yung kanyang libingan, hallelujah, ay nananatili doon at meron pang naghihintay na tuwin ng isang kabayong puti na inaalagaan doon, naka-stay doon, hallelujah. Dahil naniniwala sila na mabubuhay ang kanilang founder at sasakyan muli ang kabayong puti na yon. Pero ganun lamang, mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid, hallelujah, ito lamang ang pananampalatayang ang siyang nagpasimula, hallelujah, ng pananampalatayang ito, hallelujah, ay siya ring nagpatunay ng kanyang pangako at salita sa magitan ng kanyang muling pagkabuhay. Hallelujah. Praise God. Amen.
At sabi nga dito, hallelujah, hindi lamang ang kanyang muling pagkabuhay, hallelujah, ang pwede nating tingnan, hallelujah, o laging isipin, hallelujah, kundi merong dakilang komisyon sa atin. Hallelujah. Nasabi, tayo daw ay magiging saksi ng muling pagkabuhay na ito. Ibig sabihin, hindi lang para sa atin, hallelujah. Of course, napakasarap isipin, hallelujah, na tayo ay recipient ng biyayang ito, na tayo ay witness, tayo ay saksi ng muling pagkabuhay. Pero ang sabi dito, meron din tayong solemn obligation, hallelujah, na ito'y iparating sa iba. Ang sabi nga dito, ikaw ay magiging witness. Remember mga kapatid, hindi ito komisyon, hindi ito command, hallelujah, para sa isang iglesia lamang, sa isang buong iglesia, let's say Church of the Overcomer. At dahil ito ay utos sa Church of the Overcomer, magsesend kayo ng mga missionaries sa iba't ibang lugar. No, mga kapatid, it is an individual command, hallelujah, na ibinigay ng ating Panginoon sa atin. Bawat isa sa atin, mga kapatid, ay kinakausap ng Diyos. Hallelujah. Na maging saksi kayo, maging witness. Ang sabi, una, dito, Jerusalem. Jerusalem, palibasa, yun ang pinakamalapit. Hallelujah. And then later, sabi niya, unto Judea and Samaria, that is outskirt, sa labas ng Jerusalem. And then ang sabi sa dulo, and unto the uttermost part of the earth. Hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Praise God. Napakataas pala, hallelujah mga kapatid, nang ibinigay na katawagan sa atin ng ating Panginoon. Praise God. Sabi sa message na at thy word, Lord, sabi ni Brother Branham, a witness has to be a witness. I witness to know what they're speaking of. It can't be secondarily. If you go down here at the courthouse and say, I seen a wreck on the streets, and you look at it through a window glass, you could not be a witness. Got to be right there personally. You can't double see things. You've got to be a correct witness. Sabi ni Brother Branham, kung tayo ay magiging saksi, dapat maging totoong saksi tayo. Tamang saksi, correct witness. At sabi niya, para maging correct witness ka, totoong nasaksihan mo. Sabi niya, hindi secondarily. Ibig sabihin, dapat ma-experience mo ang bagay na yun. Praise God. Sabi nga niya doon pa rin sa message, in the courts, there is two kind of witnesses that will stand. Sa mga korte raw, dalawang klaseng saksi ang pwedeng tumayo. Sabi niya, that's the eye and the ear. Sabi niya, you have to be right there, close, to really know what you're talking about before you can be. You have to hear it or you have to see it before you can be a witness on a severe case in the courts. Natandaan natin mga kapatid, you have to hear it and you have to see it. And later, makikita natin kung paanong pinatunayan ng Diyos, hallelujah. Kung paano ang bawat isa, especially ang una nating mga magulang, unang mga witness na siyang nag-witness din sa atin for generation, hallelujah, ay nagawa ito, hallelujah. Through eyes and through their ears, hallelujah, ay naging witness sila. Praise God. At mababasa natin mga kapatid, hallelujah, sa Acts chapter 1, before ang 8 na ating binasa,
sa chapter 1 ay sinasabi na, sabi dito, verse 1, the former treatise have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he was taken up, after that he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostle whom he had chosen. Kinote po natin ito, mga kapatid, hallelujah, yung verse 1, dahil upang makita natin, mga kapatid, na ang sumulat ng Acts ay walang iba kundi si Luke. Praise God. Kaya later makikita natin, parehas, hallelujah, ang sinasabi sa Luke and then sinasabi sa Acts. Kaya nga sinasabi, the former treatise have I made. Sabi dito ni Luke, yung aking unang kasaysayan na ginawa, O Theophilus, sa lahat ng mga pinasimulang gawin at ituro ng ating Panginoong Hesus, hanggang sa araw na siya ay kunin, hallelujah, at matapos na ang banal na Espiritu ay ibigay ang kanyang mga utos sa kanyang mga apostol na pinili. Praise God. At kung babasahin niyo, mga kapatid, ang Luke, hallelujah, yung last chapter niya, yung chapter 24, ay makikita na yun talaga ang dulo, yung ascension ng ating Panginoon. Praise God. Tingnan natin yung Luke chapter 24. Umpisa natin sa verse 45. Tingnan natin kung parehas ng sinasabi ng Acts chapter 1 verse 8. And sabi doon, then open he their understanding that they might understand the scripture. Dito na po ako pumunta agad sa verse 45 upang makita natin, hallelujah, na sinasabi dito ng ating Panginoon, hallelujah, sinasabi dito na si Lord mismo ang nagpapaunawa. Pwede tayong makapakinig ng maraming mga pangangaral, makabasa, hallelujah, ng maraming mga books, hallelujah. Pero hanggat hindi binubuksan ng ating Panginoon ang ating pangunawa, hindi natin maintindihan ng Scripture. Hallelujah. It's always the Lord. Hallelujah. Tandaan nyo, mga kapatid, ang Panginoon lagi ang pwedeng magbukas ng ating kaunawaan. Praise God. Maraming mga scholars ngayon, pwedeng magbigay ng opinion. Hallelujah. Sa bawat salita na nababasa natin. Pero mga kapatid, importante yung personal dealing natin sa Lord. Hayaan natin siya magbukas ng ating kaisipan. Hallelujah. At pag nabuksan ng ating kaisipan, mga kapatid, gaya ng nangyari sa marami sa atin. Hallelujah. Yung dating Biblia na hindi natin maunawaan. Hallelujah. Nung dumating ang mensahe sa atin, ang mensahe sa huling kapanahunan, ay naintindihan natin yung Bibliang dati, hindi natin maunawaan. Bakit? Hallelujah. Binuksan ng Diyos ang ating pangunawa. Hallelujah. Praise God. At ito'y makikita natin, mga kapatid, ang verse na to ay nangyari after na si Lord ay magpakita sa kanila. Remember, una siyang nagpakita sa dalawang babae. Last Sunday, naalala niyo yung ating pangangaral, the messenger of resurrection. Hallelujah. Nagpakita siya sa dalawang babae. And then later, hallelujah, sila Cleopas ay naglalakad papuntang Emmaus. At malungkot sila. At biglang sumama ang Panginoon sa kanila na hindi nila namamalayan. Hindi nila nakilala ang ating Panginoon. Si Lord pala yun. At nagtanong pa nga ang ating Panginoon, ano nangyayari? Sabi niya, bakit tila ang lungkot ninyong dalawa? At sabi nila, Cleopas, bakit hindi mo ba alam ang mga bagay na nangyari dito sa Jerusalem? Sabi niya, sa Israel. Anong bagay? Tila nagmamaang-maangan pa ang ating Panginoon. Sabi niya, ang tungkol kay Jesus, hallelujah, na dumating dito, na dakila, hallelujah, sa gawa at sa salita sa harapan ng Diyos at ng tao. Pero later, hallelujah, ay nagkasundo ang mga pamahalaan at mga religious leader, hallelujah, upang siya'y
hatulan at ipapatay. Hallelujah. At siya rin na nagsabi, hallelujah. Actually, sabi niya, ito nga yung ikatatlong araw na sinasabi niyang siya ay mabubuhay. At yun nga ang mga kasama namin, hallelujah, referring to the two Marys, hallelujah. Meron nga kaming kasamahan na nagpunta doon sa kanyang libingan, hallelujah. At pagtingin sa kanyang libingan ay wala na siya. At kahit kami ay nagugulumihanan. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, kayong mga haling, sabi niya, at mabagal ang puso. Mabagal ang puso para paniwalaan ang sinasabi ng mga propeta. You see, yun pala ang reason minsan kung bakit hindi natin mapaniwalaan agad ang sinasabi ng mga propeta. Maybe this message, the message of the hour, kaya hindi rin mapaniwalaan ng iba, hallelujah. So, mabagal yung puso para tanggapin ang mensaheng ito, hallelujah, na dinala ng Diyos para sa ating panahon. At ang ginawa ni Lord, nag-Bible study siya, kwentuhan sila tungkol sa Scripture, binuksan niya ang mga salita ng Diyos sa kanilang pagkakwentuhan until dumating sila sa lugar ng bahay ni Cleopas. At nagkunwari siyang tutuloy pa sa malayo. Pero sinabihan siya na dumito ka na muna, gabi na. At pumayag siya at pag-upo nila at kakain na sana, kinuha niya ang tinapay at hinati-hati niya ang tinapay na yon at nagpasalamat sa Panginoon. Then doon lang nila na-realize, si Lord pala yun. And then later, naglaho si Lord sa kanilang paningin. At ang sabi nila, hindi baga nagbaga ang ating mga puso. Sabi niya, habang binubuksan niya sa atin ang mga salita ng Diyos. You see, mga kapatid, dapat ganun ang magiging epekto sa atin ng salita ng ating Panginoon. Magbabaga yung ating damdamin, hallelujah. Praise God. Ito lamang ang ating ebidensya, hallelujah. Kung gaano natin tinatanggap ang salita ng ating Panginoon. And then, yung dalawa, dali-daling pumunta sa Jerusalem para sabihin sa kanilang mga kasama na nagpakita sa amin ng Panginoon. At nakita nila nagkakatipon doon ng mga alagad. At habang sila ay nag-uusap, then suddenly, nagpakita ang Diyos sa kanila, ang ating Panginoong Kristo. At natakot sila, nagulat sila, at sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Ito ang aking kamay at paa, hipuin nyo. Dahil sabi niya, kung espiritu, hindi nyo mahahawakan. At ito'y ginawa ng Panginoon upang patunayan sa kanila na siya'y muling nabuhay. Praise God. At sa galak at takot, hindi lang maintindihan, hallelujah, hindi na alam kung anong gagawin. Then suddenly humingi ng pagkain ng ating Panginoon. Hallelujah. And then later, ay kinain ng Diyos ang pagkain yon at doon siya nangusap. Sabi niya, hindi niyo ba, ito yung sinasabi ng salita ng mga propeta na ang Kristo ay kailangan maghirap. Kailangan ang lahat ng nasa salita ng Diyos ay mangyari, mapulpil. Kailangan niyang maghirap dahil ito ang sinasabi ng Scripture. And then, hallelujah, nung hindi pa nila maunawaan, doon sinabi, ito ang sinabi ng Biblia, then open he their understanding. Doon binuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan at naintindihan nila. And said unto them, thus it is written, and that it behooved Christ to suffer and to rise from the dead the third day. And that repentance and remissions of sins should be preached in His name. Sabi niya, na dapat, sabi niya, yung pagsisisi at ang pagkawala ng kasalanan, hallelujah, dahil sa pagsisisi ay pangaral, sabi niya, sa lahat ng mga bansa, beginning at Jerusalem. You see, ito isang great commission.
Hallelujah, hindi tayo naniniwala na tapos na ang panahon ng pangangaral. Praise God. Hanggat hindi pa dumarating ang ating Panginoon, patuloy lang nating ipapangaral ang salita ng ating Panginoon. Praise God. And sabi, and ye are witness of these things. Kayo'y mga saksi ng mga bagay nito. And behold, I'll send the promise of my Father upon you. Merong pangako ang Ama sa kanila, sa lahat ng mga magwi-witness. But tarry ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Sabi niya, kaya kahit nagsabi ang Diyos na kailangan ipangaral, sabi niya, tumigil muna kayo. Huwag muna kayong humayo, sabi niya, dahil may pangako ang Ama. At ano yung pangako ng Ama? Yung kapangyarihan, hallelujah, na ibibigay sa kanila para sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. At ano yon mga kapatid, kailan natin nakita yon? Hallelujah. Exactly 10 days mga kapatid. Exactly 10 days after ng ascension ng ating Panginoon, hallelujah, ay nangyari na nga ang Pentecost, the day of Pentecost. Hallelujah. Kung saan, hallelujah, yung sinasabi natin para maging witness ka, ay kailangang makita at marinig. May koneksyon sa pandinig at sa mata, hallelujah. Ano nangyari sa day of Pentecost? Sa Acts chapter 2. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. Ano doon nangyari? Nandun sila sa isang lugar, hallelujah, at nagsasama-sama, nagkakaisa. And suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Ito na yun yung ear, mga kapatid. Sound ang dumating. Sound from heaven as of a rushing mighty wind. Hindi malakas na hangin. Probably, maraming pagkakataon na nababanggit ko, ito'y malakas na hangin pumasok sa loob ng room. Pero nakita natin, hallelujah, sabi niya, it's a sound. Hallelujah. Narinig nila yung malakas na hangin. Hallelujah. Tunog ng malakas na hangin. Sabi nga nung ilang kagapaliwanag dito, ang nangyaring ito ay tila tunog ng isang, pag narinig mo yung tunog ng pag dumadaan yung MRT. Hallelujah. Pag nasa ilalim ka at dumaan ng MRT, napakalakas. Maingay. Pero ito, sabi niya, 10 times ng lakas noon. Walang pumasok na hangin, pero katulad ng malakas na hangin ng kanilang narinig. Probably that's the reason, hallelujah, kung bakit yung mga tao doon sa Jerusalem ay napatunga nga, ano nangyayari. Dahil lahat sila narinig, hallelujah, ang tunog, hallelujah, ng sound na ito mula sa langit, and it filled all the house where they were sitting. And there appeared unto them, yung kanina ay sa tenga, ngayon sa mata. And there appeared unto them cloven tongues like as of fire. Hindi talaga apoy, hallelujah, pero katulad ng apoy. And it sat upon each of them, sabi niya, mga dila, parang mga dila, at kaparehas ng itsura ng apoy. At ito, sabi niya, ay nanahan sa bawat isa sa kanila. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Hallelujah. At doon nangyari, mga kapatid, hallelujah, napuspos sila ng Espiritu Santo. I believe, mga kapatid, hallelujah, this is their baptism of the Holy Ghost. Probably, mga kapatid, disipulo na sila disciple na sila ng ating Panginoon. For 3.5 years, probably, nakikinig na sila sa ating Panginoon. Nangyari na ang justification. Hallelujah. Nangyari na ang sanctification. Hallelujah. Every time na mangungusap ang Diyos, kung paano sila mamumuhay, paano sila magsasalita, probably ginagawa na nila. And now, hallelujah, this is the time, hallelujah,
upang ibaptize sila ng Panginoon, hallelujah, ng Holy Ghost. Ito yung tinatawag natin the 3 stages of grace, hallelujah. Kailangan munang may mangyaring justification and sanctification, and dulo nito, mga kapatid, baptism of the Holy Ghost. Remember, mga kapatid, hallelujah, napakahalaga ng bautismo ng Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Dapat ito ang ating tiyak. Hallelujah. Tiyakin natin, mga kapatid, nangyari na sa atin ang bautismo ng Espiritu Santo. Dahil pagkatapos nito, hallelujah, doon ang feeling ng Holy Spirit. For service, hallelujah. Kailangan ang mapuspos ka ng Espiritu Santo. Pwede ka mabaptize, hallelujah, ng Espiritu Santo, and yet hindi ka pa rin makakilos, hallelujah. Hindi pa rin magawa, hallelujah, ang pinapagawa sa iyo ng ating Panginoon. Pero pag napuspos ka ng Espiritu Santo, mga kapatid, hallelujah, yung hindi mo dati nagagawa ay gagawin mo na. Bakit? Yung si Lord na kasi, yung Espiritu Santong nasa iyo, hallelujah, ang gumagawa. Praise God. Kaya nga makikita natin, hallelujah, sa Acts chapter 2, kung saan si Pedro, hallelujah, na nung siya ay nabubuhay pa, nung siya ay kasama pa ng ating Panginoon, nung hindi pa ipinapapako sa krus ang ating Panginoon, hindi ba siya ay isang bold na tao, siya kung magsalita ay prangka, hallelujah, at matapang siyang mangusap. At kaya nga nung ang ating Panginoon hindi ba ay huhulihin doon sa Getsemani, nung siya ipagkanulo ni Judas, anong kanyang ginawa? Binunot niya yung kanyang tabak at tinapyas, hallelujah. Natapis niya ang tenga ni Malchus. Sabi nga nila, actually, ang inaasinta talaga ni Pedro yung leeg. Nakaiwas lang, kaya yung tenga ang inabot. You see kung gaano katapang si Pedro. Sinasabi niya, over my dead body, hindi ka pwedeng kunin, Panginoon. Mamamatay muna ako bago ka kunin. At nakita natin yun, hallelujah, totoong tinagpas nga niya yung tenga ni Malchus. Pero sinaway siya ng ating Panginoon, hindi ba? At kinuha pa nga ng Panginoon yung naputol na tainga at idinikit sa tenga ni Malchus at siya'y gumaling miraculously. Pero later, nasa na yung tapang ni Peter? Hallelujah. Nung dali na ang ating Panginoon doon sa lugar kung siya'y lilitisin. Ito si Pedro at susunod-sunod. Hallelujah. Nung yung ating Panginoon ay pasok doon sa loob ng building, yung mga umaresto sa kanila ay naiiwan sa labas at sila ay naggawa ng apoy, nag-bonfire, hallelujah. At si Pedro ay nandoon. Sumama siya doon sa bonfire. And then, may isang alilang babae ang nagsabi sa kanya, nakakilala kay Pedro, hindi ba ikaw ay kasama ni Jesus? Anong sabi ni Pedro? Hindi ko kilala yan. Pinagkailan ni Pedro. Katapang-tapang, hallelujah. Pero pagdating doon, kinayla. Later, meron pang isang lalaki naman. At sabi, hindi ba ikaw ay kasama ni Jesus? Hallelujah, kasama kanya. Sabi niya, lalaki, hindi yan. Hindi totoo yan. And then after 1 hour, may isa pang nakakakilala sa kanya. Sabi, tiyak na tiyak ko. Sabi niya na kasama ka ni Jesus kasi ikaw ay isang Galileo. At sinasabi niya, habang kinakaila ni Pedro, hallelujah, sa ikatlong pagkakataon ng ating Panginoon, tumilaok ang manok, hallelujah. Tunay ang sinabi ng Diyos kay Pedro, bago pa tumilaok ang manok, hallelujah, ikakaila mo ako ng 3 beses. Bakit? Kasi hindi pa puspos ng Espiritu Santo. Maaring nagdaan siya sa justification. Nagdaan siya sa
sanctification. Hallelujah. Pero wala yung baptism of the Holy Ghost. Wala yung feeling of the Holy Ghost. Hallelujah. Kaya pagdating sa pagsubok, nanghihina. Pagdating sa problema, bumabagsak. Walang inner man na nandun sa loob. Pero mga kapatid, hallelujah, after na mangyari ang Day of Pentecost, kung saan napuspos sila ng Espiritu Santo, hallelujah. At dahil doon, nung sila'y mapuspos ng Espiritu Santo, lumabas sila ng upper room at nagpunta sa kalsada, kung saan nagkakatipo ng maraming mga Hudyo from other places, bumabalik sila sa Jerusalem para sa kapistahan. At narinig nila ang utterance ng kanilang mga wika. Yung mga Hudyo, mga Jews, hallelujah, na unang mananampalataya na napuspos ng Espiritu Santo, pinapangusap ang kanilang mga salita. Mga Hudyo sila, pero galing na sa iba't ibang bayan kung saan sila nanirahan at natutunan nila ang mga salita doon. And then, naririnig nila ang kanilang mga dialekto na binabanggit ng mga taong yun. Mga alila sa bahay, mga magsasaka, mga mangingisda, wala silang chance ang pag-aralan ang dialekto ng iba't ibang mga bayan. And yet, napasasabi nila, nakapagsasalita sa kanilang wika. Ano yun, mga kapatid? Sabi niya, napuspos kasi sila ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God! At ang sabi ng iba, siguro mga lasing lang yan. Kaya nga mga kapatid, nung marinig yun, hallelujah, ni Peter, yung dating duwag, dating natatakot, dating pinagkakaila ang Panginoon, iba na siya ngayon, mga kapatid. Sabi dito, but Peter is standing up with the 11, lifted up his voice, at nangusap siya ng malakas, and said unto them, ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be it known unto you, and hearken to my words. Wala na siyang takot. Gawin niyo na kung anong gusto niyong gawin sa akin, hallelujah. Sasabihin ko kung anong gusto kong sabihin tungkol sa aking Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, for these are not drunken. Hindi mga lasing. Gusto nilang insultuhin, hallelujah, ang mga taong yon na katatanggap lang ng Espiritu Santo. Pero hindi pumayag si Pablo. Sabi niya, hindi ito mga lasing na sinasabi niyo sapagkat ito ay 3 oras pa lamang ng araw. Probably 9 o'clock. Hallelujah. Hindi customary para sa mga Hudyo ang uminom ng alak sa ganong oras. But this is that. Pero ito yun, sabi niya, which was spoken by the prophet Joel. Sabi niya, of course, nangungusap siya sa mga Hudyo, sa mga taong yun, and probably nagbabasa din sila ng Old Testament. At pinapaalala niya, ito yun, katulad ito ng sinasabi ng propetang Joel. Naalala niyo yung propesiya ni propetang Joel tungkol sa 4 na insektong kakain, hallelujah, doon sa puno. Yung kakainin ng kanyang bunga ng Espiritu, ang leaves, hallelujah, pertaining to the fellowship, yung bark pertaining to the doctrines, hallelujah, and then the root pertaining to the life, hallelujah. At sabi niya ay i-restore uli, hallelujah. But Prophet Joel is speaking about the day of the Lord. Pero sabi niya, pero ganito pa rin ang pangako. Yun ang sinasabi niya. Ganito ang mangyayari. Kaya sabi, this is that. Kaparehas ng gift, hallelujah, na mangyayari. Of course, ang sinasabing ito ay mangyayari sa ating panahon. Hindi doon sa panahon ng Pentecost. Pero sinasabi niya, this is that, katulad ito. And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out my spirit upon all flesh,
And your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Ye men of Israel, hear these words, Jesus of Nazareth, a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as ye yourself also know. Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken, and by wicked hands have crucified and slain. Ina-accuse na niya, mga kapatid, hallelujah, ang mga Hudyo. Wala na siyang takot. Hallelujah. Bakit? Napuspos na siya ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Ito'y magagawa sa atin. Hallelujah. Mawawala ang takot natin. Inaakusahan na niya ang mga Hudyo. Kayo, hallelujah, ang nagpapatay at nagpapako sa ating Panginoon. And remember, mga kapatid, even us, naniniwala ko, tayo man ay bahagi na nagpapako sa ating Panginoon nung tayo'y makasalanan pa. That's the reason kung bakit namatay ang Diyos sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa ating mga kasalanan. Partly, hallelujah, oo, sila yung physically ay nag-commit, hallelujah, ng ganitong kalaking kasalanan sa Panginoon. Pero tayo rin, hallelujah, because of our sins, hallelujah. Pero salamat sa Panginoon dahil sa Kanyang pagmamahal sa atin, dakilang pag-ibig, hallelujah. Ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin, para mawala ang ating mga kasalanan, hallelujah, at matanggap natin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Now when they heard this, praise God, after na i-accuse ni Peter, hallelujah, ang mga Hudyong nandoon, naintindihan nila, hallelujah, praise God. Now when they heard this, they were pricked in their heart. Nung marinig nila, hallelujah, ang pagkakasaysay ni Pedro, hallelujah, mula pa sa pasimula kay Abraham, hallelujah, kay David, hallelujah, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa mga propeta, hanggang sa ating Panginoon, hallelujah, naintindihan nila at anong sabi? They were pricked in their heart. Kinurot ang kanilang mga puso, kinakonsensya sila. And said unto Peter and to the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Sabi na, anong dapat naming gawin? Sana ganito ang reply. Sana ganito ang response, hallelujah, ng bawat taong makakausap natin, hallelujah. Kung tayo, hallelujah, ang gagamitin ng Panginoon bawat sa atin para maging witness ng Kanyang resurrection, ng Kanyang kabutihan sa atin, sana ganito ang reply, what shall we do? Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. Praise God. Kaya dito, hallelujah, ito ang kauna-unahang pangangaral, hallelujah, na nangyari sa iglesia. Si Peter ang kauna-unahang nangaral sa New Testament, sa bagong iglesia, hallelujah. At ang kanyang pangangaral, magsisi, hallelujah, sa inyong mga kasalanan, sabi niya, upang mawala ang inyong mga kasalanan at magpabautismo. Remember, mga kapatid, hindi yung bautismo ang mag-aalis ng kasalanan. The repentance, hallelujah, yung pagsisisi ang mag-aalis ng kasalanan. At ang pagbautismo, mga kapatid, hallelujah, ay tanda lamang, hallelujah, na may nangyari na sa loob. Praise God. Sabi ni Brother Branham, hallelujah, yung bautismo is the inward, sabi niya, inward appearance, hallelujah, na merong nangyari na doon sa kaloob-looban ng bawat mananampalataya. Hindi tayo nagpapabautismo for regeneration. Hindi tayo nagpapabautismo para mawala ang kasalanan.
nagpapabautismo tayo upang pasalamatan ng Panginoon at i-recognize, hallelujah, na ang kanyang ginawa ay sapat para sa pag-aalis ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Praise God. Then, they that gladly received His word were baptized. And at the same day, there were added unto them 3,000 souls. You see, mga kapatid, ano ang effect, hallelujah, ng salita ng ating Panginoon? Anong effect ng witnessing? Praise God. I hope magagawa yan sa ating panahon. Sa isang pagtitipon, hallelujah, ay pwedeng mangyari na ganyang karami ang tatanggap sa ating Panginoon. 3,000 souls. At naniniwala tayo, mga kapatid, hallelujah, nakita na natin sa panahon, hallelujah, ng propeta sa ating panahon, hallelujah, doon sa Durban, hallelujah, South Africa, hallelujah, hindi lang 3,000, mahigit 10,000 ang tumanggap sa Panginoon sa loob lamang ng isang araw, hallelujah. Praise God. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So ito yung patuloy na nangyari. Matapos nilang tanggapin ang ating Panginoon, nagpatuloy sila sa fellowship at sa pangmumunyon at sa pananalangin. Then later, mga kapatid, hallelujah, itong taong dati ay takot, hallelujah, kinakaila ang ating Panginoon. Nakita natin, hallelujah, na bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob, napuspos siya ng Espiritu Santo. Hallelujah. At makita natin, hallelujah, na sila Pedro, mga apostol, kahit natanggap na nila ang ating Panginoon, dahil nandun pala sa Jerusalem, patuloy pa rin silang pumupunta sa templo araw-araw. And one day, hallelujah, may isang tao roon, hallelujah, na pilay, hallelujah, mula sa kanyang pagkabata at dinadala ng kanyang mga magulang at kaibigan para mamalimos, hallelujah. At isang araw, hallelujah, pagdaan nila Pedro, tumitig sila kay Pedro at kay Juan at kay Santiago, hallelujah. At iniisip ng taong ito, makakakuha siya dahil itinitig din nila Pedro ang kanilang tingin sa taong ito. Iniisip niya, naaawa at bibigyan siya ng limos. Pero anong sabi ni Pedro? Sabi niya, ginto at pilak wala ako, pero kung anuman ang meron ako, ibibigay ko sa iyo, sabi niya. Tumayo ka at lumakad. At mga kapatid, pagkaabot ni Pedro ng kanyang kamay, hallelujah, sa taong yon, tumayo ang taong yon, hallelujah, at naglakad at nagtatalon. Hallelujah, praise God. Ano nangyari? Hallelujah. Pag napuspos tayo ng Espiritu Santo, hallelujah, hindi ka lang tatapang, hallelujah, kundi gagana ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Praise God. Kaya ano nangyari? Nagkagulo, hallelujah. Lalo nilang nakita ang kapangyarihan ng resurrected Christ, hallelujah. Totoo ang sinasabi ng mga apostol. Pinatunayan niya sa magitan ng wonders, signs and wonders. At lalong dumami ang mga tao sa iglesia at tumatanggap. At nabahala ang organized religion sa panahong yon. Kaya nga pinagbawalan na sila. Sa takot, hallelujah, hindi naman sila maaresto dahil nakita ng mga tao nangyayari mga himala. So, pinagbantaan na lang sila at sinabing wag nang ituloy, and they called them, remember, yung mga Sadducees. Nung buhay ang ating Panginoon, ang kalaban niya, ang madalas bumabati ko sa kanya yung mga Pariseo. Remember, si Paul ay isang Pariseo. Silang bumabatikos nung mabuhay naman ang ating Panginoon. Wala ka na masyadong marinig sa Pariseo. Ngayon ang mga Sadduceo naman.
Kasi hindi sila naniniwala sa resurrection. And therefore, kinakalaban nila ng gusto ang mga taong ito na nangungusap tungkol sa pagkabuhay na muli. And they called them and commanded them not to speak at all nor teach in the name of Jesus. But Peter and John, si Pedro at si Juan answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Sabi niya, kung marapat bang mas makinig sa inyo, hallelujah, sa tao kaysa sa Diyos, kayo ang maghusga. Sinasabi niya, kayong mga pumipigil sa akin, kayo maghusga. Mas dapat ba akong makinig sa inyo kaysa sa Diyos? For we cannot but speak the things which we have seen in earth. Sabi niya, hindi namin kayang pigilin, hallelujah. Hindi namin magagawang hindi ipangusap, hallelujah, kung ano ang mga bagay na aming nakita at narinig. Sabihin, hindi namin kayang hindi maging witness. Hallelujah. Kailangan namin maging saksi, hallelujah. Naalala niyo nung pangaral natin yung messenger of resurrection, di ba may verse doon na wag nating hayaan na hindi ipangusap, hallelujah, ang mga bagay na baka mawala sa ating isip. Praise God. At sa Acts chapter 5, hallelujah, dahil hindi tumigil sila Pedro, after na sila ay pagbawalan, later ay kinulong pa nga sila. Hallelujah. Isipin nyo yung dinaranas ng mga apostol. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Wala tayong nadadanasang pagkukulong sa atin dahil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero sila, mga kapatid, dahil pinapangaral lang ang salita ng Diyos, kinukulong sila. Pero hindi walang magawa ang kulungan sa kanila. Pinapakawalan sila ng ating Panginoon. And then later makikita na doon na naman sila sa templo at nangangaral. Kaya nga pinuntahan nila ng mga Saduseo, sila Pedro saying, did not we straightly command you that ye should not teach in this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's bloods upon us. Yung mismong mga Saduseo, mga kapatid, ang nagkiklaim, ang nagbibindicate na ang buong Jerusalem, sabi niya, ay napununan ng inyong doktrina. Ibig sabihin, na ipangaral nyo na saturate nyo na ang buong Jerusalem. Praise God. At sabi, anong ginagawa niyo pati? Sabi niya, gusto nyong sabihin sa mga tao, ipadama na kami ipaunawa sa kanila na kami ang may kasalanan. Hallelujah. Tungkol sa pagkamatay ni Jesus. Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. At sabi niya, at kailanman sabi niya, mas pipiliin naming sumunod sa Diyos kaysa sumunod sa tao. Hallelujah, praise God. At hindi sila napigilan. Praise God. At makita natin, mga kapatid, hallelujah, kung paanong nagpatuloy, hallelujah, ang pangangaral. Sabi nga natin kanina, sa John chapter 8, hallelujah, ang sabi ng scripture, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me in both Jerusalem and all Judea and Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kanina, mismong Saduseo ang nag-confirm na nasaturate nila ang Jerusalem. Then ano susunod, mga kapatid? Matapos na masaturate ang Jerusalem, sabi, doon muna kayo mangaral. Jerusalem. And then saka kayo lalabas ng Judea and Samaria. At pagkatapos ng Judea at Samaria, then to the uttermost part of the earth. Praise God. At makita natin, hallelujah,
Praise God. Kailangan ng lumabas. Hallelujah. Dahil sa, minsan, may paraan ng Diyos kung pag ayaw nating lumabas. Kung ayaw nating, kung pinapalabas tayo ng Panginoon, hallelujah, para mag-witness sa iba, and then hindi natin ginagawa, may paraan ng Diyos, katulad na nangyari sa Jerusalem. Ano nangyari? Tumindi ang persecution. Lalo silang pinaghahanap, hallelujah, at pinapangunahan pa, hallelujah, ni Pablo, ni Saulo, isang Pariseo, mahusay na Pariseo. At although, mga kapatid, hallelujah, si Pablo, sinasabi niya later sa kanyang mga epistles, sabi niya, mababasa natin mamaya, ako yung pinakamatinding sinner, malaking nagawang kasalanan. Hallelujah. Of course, dahil sabi niya, yung nagawa niya sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Pero mga kapatid, kung tutusin, kung hindi sa kanyang ginawa, hallelujah, hindi sana mangangalat ang mga Hudyo. At dahil sa ginawang persecution, hallelujah, ni Pablo, ano nangyari? Nag-scattered tuloy, nagkahiwa-hiwalay tuloy, hallelujah, ang mga apostol, hallelujah, ang mga disipulo, mga tagasunod, at yung mga apostol na lamang ang naiwan sa Jerusalem. You see, mga kapatid, hindi natin alam, hallelujah, ang purpose ng Diyos. Minsan, may pangyayari na isang church, hallelujah, biglang magkakaroon ng may split. Yung isang member magiging mahihiwalay siya. Hallelujah. At magkakaroon ng ibang another church. Marami na nangyari dyan sa atin dito sa message movement. At sa una, hindi natin maintindihan. To the point na yung pastor siya yung pastor na nag-split, kinu-question niya ngayon ng kanyang sarili. Tinawag ba ako ng Panginoon? Bakit nangyari ito? Only later, maintindihan nila, may purpose pala ang ating Panginoon. Pinapalago lang pala niya ang mga iglesia. Hallelujah. And later, magkakasundo na rin yung dalawang pastor na yon. Hallelujah. At ganito ang nangyari, hallelujah, sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Hallelujah. Na-scattered sila at unti-unti ay lumabas na sila. Praise God. Hindi ko na siguro ito matatapos, mga kapatid. I think kailangan nating ituloy sa Sunday. Hallelujah, kasi mahaba pa po ito. At makita natin kung paano ang witnessing, hallelujah, ay nangyari sa bawat lahi. Hallelujah. Sa bawat lahi. Sa lahi ni Ham, sa lahi ni Shem, sa lahi ni Japet. At makita natin paano kakalat ng gusto ang mensaheng ito. At doon natin later maunawaan gaano na kahalaga talaga ang maging saksi sa ating Panginoon. So salamat sa Diyos, nawa, hallelujah, sa unang bahagi ng ating pag-aaral ay nakita natin kung gaano kahalaga, mga kapatid, na tayo maging mga saksi ng ating Panginoon. Praise God. At maganda sana tungkol kay Stephen, makita natin kung paano sa magitan ng pagiging saksi ng isang tao, hallelujah, ay nakapagdala siya ng isang mahusay na mangangaral para siyang maging apostol sa lahat ng mga hintil, sa bawat kalahi natin, mga kapatid. Pero kulang ang panahon at nawa sa Sunday ay may tuloy natin to at nawa ang Panginoon ang tumulong sa atin upang ipakita sa atin ang kabuuan ng bagay na ito, ng pagiging saksi natin sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon, hallelujah, at tumayo po tayo lahat, hallelujah, at tayo manalangin, hallelujah. Lord God, Panginoon, salamat po sa iyo sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin, O God. Napakasarap, Lord, na pag-usapan ng iyong salita at Lord, nakikita namin ang unti-unti ang nais mong ipaunawa sa amin, Panginoon. Lord, yun ay isang bagay na sinabi mo, O God, binilin sa iyong mga anak, Panginoon, that we be witness unto Jerusalem,
to Judea and Samaria and to the uttermost part of the earth. At Lord, naniniwala kami, hindi lamang yon utos, Lord, hallelujah, para sa mga kapatid namin na nandun sa Jerusalem, kundi sa bawat isang mananampalataya, Panginoon, hallelujah, until our time. And Lord, gusto naming tunghayan ito upang lubusan naming makita, Panginoon, ang commission na pinagkaloob sa amin. At ang aming pangako, O God, hallelujah, sisikapin namin gawin ang bawat utos mo sa amin, O God. Kaya, Panginoon, salamat sa iyo, salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon para buksan namin ito. At nawa sa Sunday, Lord, ay tulungan mo kami upang ito ay maituloy namin, ma-review at maituloy, Panginoon, hanggang sa matapos namin ang topic na ito. Kaya, O God, salamat sa iyo, pinupuri ka namin, sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang mga buhay namin. Ikaw nawa, Lord, ang kumatagpo sa prayer ng aking mga kapatid, Panginoon. Kay Brother Lando, Panginoon, nawa ikaw magbigay ng ang pagbuti ng kalusugan ni Sister Marlene, Panginoon. Hallelujah. Kay Brother Ray, Panginoon, para sa guidance and provision sa kanyang mga anak na malayo sa kanya, Panginoon. At even the Lord, malayo sila sa magitan ng gabay, Panginoon, ng gabay mo, O God, ay pwede mo silang matulungan, O God. Hallelujah. And also for Brother Romy, Panginoon, naway magamit mo siya, Panginoon, para may share ang message of the hour sa kanyang mga kaklase, Panginoon. At makita nila, Panginoon, na ito na ang panahon, O God, upang tanggapin ka namin, O God, bilang sariling Diyos at tagapagligtas. Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat, even Lord, sa Sunday, naway samahan mo kami, Panginoon, sa aming pagpunta sa dako ng Teresa upang, Lord, i-celebrate ang anniversary nila, O God. Panginoon, at the same time, Lord, para i-ordain ang aming kapatid, Panginoon, Brother Nato, parang officially, Lord, siya ang maging pastor ng iglesyang yun. Kaya, O God, samahan mo kami sa lahat ng ito at naniniwala na ikaw ang magkapala sa amin. Purihin ka, Panginoon, at madakila. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagpagligtas. Amen at amen. God bless you. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Malaya na po ang bawat isa na tayo ay makaupo at palakpakan po natin ang ating Panginoon sa gabing ito. Tunay na tayo ay nabusog sa salita ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Amen. So sa gabing ito ay tayo po ay kukuha ng love offering habang inaawit natin ang sasabing give thanks. Thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Amen. Because He's given Jesus Christ, His give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His hand. Let the weak see I am strong. Tayong lahat ay tumayo. Hayaan natin na si Brother Lando ang magsara ng panalangin sa atin sa gabing ito. Lord has done for us. Give thanks. Brother Lando.
Amen. Hallelujah. Praise God. Dakilang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Lord, Ang Diyos na buhay namin pinaglilingkuran. siya nga po, Panginoon. Ang Diyos na dakila sa lahat. Muli, salamat, Panginoon, sa mabiyayang mensahe ngayon, Lord, na na-absorb namin tungkol sa pagiging witness, Lord, sa simula sa aming mga kamag-anak, Panginoon, sa aming mamahal sa buhay. Kami ay maging witness, Panginoon, para i-share ang kadakilaan mo sa lahat, lalo na ang pagkabuhay na muli mo sa amin, O God. Lalo sa aming mga mahal sa buhay, O God, na kailangan nilang mawitnessan. Kaya kailangan, Lord, na narapat lang, Lord, na gamitin mo kami, O God, upang maya laman nila ang tungkol sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya salamat dahil meron kaming commission para i-share ang mensahe. Yes. Sabi nga ng prophet na may gagawin ka para Hallelujah, Lord. malaman Hallelujah. ng mga tao, Lord, ang kanyang dakilang ginawa doon sa krus at ang pagkabuhay na muli. Kaya, Panginoon, salamat sa ginamit mo si Pastor Boy muli para mag-share ng mensahe para sa amin. At dalangin, O God, minsan pa, O God, na pagpalain mo siya, O God, sa ang kanyang ministry, ang kanyang pamilya, higit sa lahat, Panginoon, ang kanyang trabaho din. Ingatan mo sila palagi at pagpalain, O God. Kaya din naman, Lord, Panginoon, ang lahat ng kinig ngayon sa gabing ito, ingatan mo sila, O God, gabayan mo sila at pagpalain ng Espiritu Santo, O God. Dalangin ko rin, Lord, ang offering, Lord, na kaya namin ibigay sa iyo. Pagpalain mo ito, O God, magamit sa pagbabahagi ng salita at magamit sa muli sa panglilingkod sa iyo, O God. Lord, pagpalain mo sila at muli, Panginoon, sa pag-uwi po namin ngayon, ingatan mo kami, gabayan mo kami at samahan mo ang Espiritu Santo, O God. We ask this through our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen, Amen. Hallelujah. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. God bless you po sa bawat isa. Tayo po ay magkamayan. Tapos na po ang gawain natin sa gabing ito. Habang inaawit natin nagsasabing, I love you with the love of the Lord. Tayo po ay magkamayan sa isa't isa. You with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I Can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see In you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord.